Habang nakalutang sa ibabaw ng wasak na lungsod ng Country B, lumabas ang isang abiso mula sa system. Natukoy nito na lubusan ng nakabisado ng bida ang Earth Throne at maaari na niya itong isanib sa kanyang sarili. Kakailanganin ng 100% ng Earth attribute upang makakuha ng bagong cultivation technique. Nang tanungin siya ng system kung nais na niyang simulan ang proseso, agad namang sumang-ayon ang bida. Ilang saglit lang, nag-anunsyo ang system na matagumpay na ang pagsasanib ng attribute. Kasabay nito, mabilis na isinulat ng system ang bagong sining hanggang sa matagumpay itong natapos. Dahil kumpleto na ang integrasyon, gumawa ang system ng isang bagong pasadyang kakayahan para sa kanya, isang attribute technique na tinawag na Heavy God Method. Ang Heavy God Method ay isang sining ng cultivation na nakalaan sa pagkontrol ng gravity. May kakayahan itong itaas ang nakapaligid na gravity hanggang sa 100 beses at bumuo ng isang gravitational magnetic field. Napagtanto ng bida na ang isang throne ay katumbas pala ng pagsulat ng isang bagong sining ng cultivation. Bukod dito, ang pagsasanib ng kapangyarihan ng throne ay direktang nagpataas ng kanyang antas patungo sa Rising Sun Realm. Akala niya noong una ay magiging mas mahirap ang prosesong ito. Samantala sa punong himpilan, habang pinapanood ni Elder Wu sa malaking screen ang mga kaganapan, napagtanto niya na ang pagpatay ng bida sa Lord of the Earth ay nagbigay daan sa sinumang mananalo na agawin ang kapangyarihan nito. Dahil dito, ang lahat ng lakas ng Earth attribute ay lumipat na rin sa bida. Ang patuloy na pagtaas ng kanyang kakayahan ay isang napakagandang balita para sa kanila, ngunit hindi maiwasang mag-alala ni Elder Wu. Kung ang pagpatay sa isang Lord of the Earth ang tanging paraan para makuha ang kapangyarihan nito, natatakot siya na magbunga ito ng malawakang patayan sa pagitan ng mga pioneer sa buong mundo. Ayon naman kay Zhao Lan, anuman ang mangyari ay kailangan muna nilang panatilihing matatag ang kanilang sariling hanay. Sa kabilang banda, pinasigla ni Zhang Lan ang karamihan sa pamamagitan ng pagsigaw kung naalala pa ba nila kung gaano kayabang ang Country B noon, na sa huli ay pinatumba lang ng kanyang idolo gamit ang isang solong hiwan ng espada. Sumang-ayon ang isang lalaki at sinabing naghamon pa ng lampas sa kanilang antas ang Country B, kaya naman nagtaka siya kung ganoon ba talaga kawalang kwenta ang Panginoon ng lupa at kung karapat-dapat ba talaga ito sa kanyang titulo. Hinutya naman ng iba ang mga taga-Country B bilang mga payaso na napakadaling mapatay, at nagtanong kung ganoon lang ba talaga kaina ang lakas ng mga ito. Sa kanilang tahanan, nanunood ang tita ng bida sa balita nang may pag-aalinlangan ng mapagtanto niyang ang sarili niyang pamangkin pala ang maalamat na mandirigma. Habang nakatingin sa larawan ng pamilya sa kanyang telepono, napuno siya ng emosyon nang makita kung gaano nakalaki ang bida at kung paano nito nagawang protektahan sila. Kasabay nito, ipinahayag sa pandaigdigang pagbabalita ang pagdating ng kauna-unahang may hawak ng dual throne sa daigdig. Idineklara ang Sealer bilang isang Diyos na ang kapangyarihan ay nagpabago sa pandaigdigang balanse, isang lakas na kayang magpabagsak ng isang buong bansa gamit lamang ang isang paghiwa ng espada. Ngunit ang balitang ito ay nagsilbiring tukso sa bawat pioneer na naghahangad ng kapangyarihan, dahil napagtanto ng marami na maaari silang mag-angkin ng isang throne sa pamamagitan ng pagpatay sa kasalukuyang master nito. Sa opisina ng pinuno ng Country A, masayang nagplano ang pinuno para sa kanilang susunod na hakbang. Ang ginawang ito ng Sia Nation ay itinuturing niyang isang malaking tulong sa Country A. Ngayong alam na ng mga pioneer ang katotohanan na ang kapangyarihan ng throne ay mapapasakamay ng pumatay sa may-ari nito, tiyak na magkakagulo ang lahat. Dagdag pa ng pinuno, kung mayroon mang hindi pa nakakaalam nito, ay ipapakalat nila ang balita sa lalong madaling panahon upang malaman ng iba pang mga pioneer. Habang nakatayo sa kanyang likuran, may pagmamalaking sumang-ayon ang kanyang misteryosong tagapayo na may pulang mga mata at may kalansay ng ibon sa balikat. Sinabi ng pinuno na bagamat nagpakita ng hindi inaasahang lakas ang Sealer ng Sia Nation, ang mga aksyon nito ay talagang pabor sa kanilang sariling interes. Iminungkahi ng lalaking nasa kanyang likod na dapat pa nga nilang pasalamatan ang Sealer sa paggawa sa mundong ito na mas magulo. Ito ay isang gintong pagkakataon para sa buong sangkatauhan na alam na ngayon na ito na ang panahon ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Sinabi ng pinuno ng Country A na sa ganitong paraan, mas madali na nilang makukuha ang mga throne sa buong mundo. Nagtanong siya, hindi ba? Na sinagot naman ng tagapayo ng, syempre naman.
Ipinaliwanag ng pinuno na sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga pioneer na mag-away-away para sa mga throne, mas magiging madali para sa kanilang sariling paksayon na agawin ang lahat ng ito. Ipinagdiwang nila ang kanilang plano na hayaang pahiniin ng mundo ang sarili nito upang ang kanilang bansa ang makakuha ng huling kontrol sa bawat throne. Matapos nilang pagbanggain ang kanilang mga baso para sa isang pagpupugay, uminom ang pinuno. Pero nagbabala ang tagapayo na napakalalim at hindi matatantya ang kakayahan ng pioneer mula sa Sia Nation. Dahil nasa rurok ngayon ang katanyagan ng First Sequence Throne, kahit pa mayroon silang sariling alas ay huwag muna nila itong kakalabanin ng harapan sa ngayon, at kailangan din nilang magkunwaring maayos ang pakikitungo rito. Gayunman, nagmungkahi ang pinuno ng ibang plano, hindi raw nila pwedeng hayaan na lang ang Sia Nation na magkaroon pa ng mas maraming pinuno ng trono, pero hindi rin nila pwedeng galawin ang throne ng Sun God kung mayroon namang ibang throne na pwedeng unahin. Sinang-ayunan nito ng tagapayo, lalo pat nasa bagong panahon na sila ngayon. Ang labanan sa pagitan ng mga Panginoon ng throne ay dala ng mga personal na dahilan kung saan matira ang matibay at ang may kakayahan lamang ang mabubuhay, at wala raw itong kinalaman sa kanila. Samantala, sa mga kabundukan sa likod ng Tai Chi City ng Sia Country, isang malaking gintong espiritual na enerhiya ang biglang nagliwanag. Sa loob nito ay masigasig na nagko-cultivate si Lin Yi. Sa pagdilat ng kanyang nagniningning na gintong mga mata, nagpakawala siya ng isang dambuhalang haligi ng enerhiya patungo sa kalangitan. Habang nanunood mula sa isang ligtas na distansya, napasinghap sa pagkamangha ang pinunong opisyal at ang kanyang bantay, sabay tanong sa sarili kung nagtagumpay nga ba ang dalaga. Habang unti-unting nawawala ang haligi ng liwanag, isang makapangyarihang figure ang mahinahong lumabas mula sa makapal na usok. Natahimik ang mga opisyal at biglang nakaramdam ng kaba dahil sa tindi ng presyon ng kanyang aura. Humakbang si Lin Yi pasulong ng may pagpapasalamat sa kanilang pagtitiyaga sa pagbabantay sa kanya. Sinabi niyang ipaubaya na ng mga ito sa kanya ang natitirang gawain dahil matagumpay na siyang naging Panginoon ng throne, at hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga mapagsamantalang kontrabida. Dahan-daang sumagot ang pinunong opisyal at sinabing ang kaguluhan sa Tai Chi City ay matagal nang naayos. Masayang ipinaliwanag ng isa pang opisyal kay Lin Yi na nalipol na ng kanyang pinsan ang mga mananakop, kaya ligtas na ang lungsod ngayon at wala nang nangangahas na mambuli sa kanila. Idinagdag pa ng opisyal na bukod dito, ang kanyang pinsan ay isa na ngayong Panginoon ng Dual Throne. Matapos ang labanang iyon, magkasunod nitong nilagpasan ng 3 realm at umakyat na ang antas sa isang kalahating hakbang patungo sa Rising Sun Realm. Gulat na gulat si Lin Yi sa kanyang narinig at halos hindi makapaniwala. Kaya naman ipinaliwanag ng opisyal na noong panahong sinusupil niya ang kanyang throne, ang Lord of the Earth ng Country B ay sumalakay sa hangganan upang burahin ang Tai Chi City. Ngunit pinatay ito ng Sealer, at hinati pa ang buong Country B sa dalawa gamit lamang ang isang hiwa ng espada. Nauutol sa di paniniwala si Lin Yi na ang lahat ng gawaing iyon ay nagawa ng sarili niyang pinsan. Sinabi ng opisyal na siyempre naman, at dahil nga sa rason na iyon ay alam na ng buong mundo na ang kapangyarihan ng throne ay maaaring makuha sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpatay sa kasalukuyang master nito. Sa ngayon, malamang ay ipinapatawag na siya ng mga matataas na pinuno para sa isang pagpupulong. Kailangan din nilang muling mangolekta ng mga pahiwatig kung nasaan ang iba pang mga Panginoon ng throne sa bansa dahil hindi madaling bagay ang protektahan ang sarili nilang mga kakampi. Ang mga kasalukuyan nilang Panginoon tulad ng sa Thunder Throne at Wood Throne, ay naging mga pangunahing target na kailangang bigyan ng matinding proteksyon. Naging seryoso ang mukha ni Lin Yi habang naglalabas ng enerhiya sa kanyang kamay at sumang-ayong seryoso nga ang sitwasyon. Maaaring walang magawa ang mga mananakop laban sa pinsan niya, ngunit pwede nilang targetan ang mga mas mahihinang throne, at mukhang napakahirap para sa isang tao ang magprotekta ng ilang Panginoon ng sabay-sabay. Dahil doon, napaisip si Lin Yi na nalampasan niya ang kamatayan para lamang matagumpay na makontrol ang throne ng metal. Sa pag-aakala niyang magagawa niyang protektahan ang Tai Chi City at ang kanyang pinsan, mukhang sa huli ay siya pa rin ang kailangang alagaan nito. Kung haharapin niya ngayon ang pag-aagaw ng ibang mga Panginoon ng throne, naitanong niya sa sarili kung gaano kaya siya makakatagal at kung bakit parang napakahina niya pa rin.
Ngunit bigla siyang natigilan ng makarinig ng isang pamilyar na boses na nagtatanong kung napakahirap nga ba ng kanyang pinagdaraanan. Lumitaw sa kanilang harapan ang bida na nakangiting sinasabi kay Lin Yi na hanggat narito siya upang sumupil sa mga kalaban, ang mga taong iyon ay hindi mangangahas na gumawa ng anuman sa Xia Country. Ipinaalam din niya na ang teritoryo ng Country B ay hindi naman niya hinati ng walang malalim na dahilan. Nagmadaling tumakbo si Lin Yi upang yakapin ang kanyang pinsan ng may halong pag-aalala. Hinawakan lang siya ng bida sa ulo at tinanong kung bakit parang wala itong kumpiyansa sa sarili. Hindi ba't siya na ang Panginoon ng metal ngayon, at isa na ring dual attribute pioneer? Nakangiting nagtanong si Lin Yi kung pumunta ba ito sa loob ng throne ng metal noon para tulungan siya. Sumagot ang bida na oo, at pinuri ang galing ni Lin Yi kaya dapat ay lakasan nito ang loob. Nahihiyang sumagot ang dalaga na naalala niya ang sinabi nitong para maging isang ganap na pioneer, kailangan niyang umasa sa sarili niyang kakayahan upang hawakan ang mga pagkakataon. Dahil sa harap ng mga matitinding sakuna, gusto niya ring maging isang pioneer na katulad ng kanyang pinsan. Matapang niyang idinagdag na isinulat na niya ang kanyang mga huling habilin, kaya kahit mamatay man siya sa mga susunod na laban ay buong puso niya itong tatanggapin. Natuwa ang bida sa kanyang narinig at pumalakpak habang sinasabing hinihintay niya talaga ang mga salitang iyon mula sa kanya. Masaya siya na mayroon itong ganoong paninindigan, kaya naman. Ipinaalam niya na naghanda siya ng isang espesyal na plano sa pagsasanay para sa kanya, at hindi na nila ito dapat ipagpaliban pa. Nagtaka si Lin Yi pati na ang mga opisyal kung ano ang plano nito. Ngumiti nang nakatatakot ang bida at hindi sumagot. Habang si Lin Yi naman ay biglang nakaramdam ng isang malakas at hindi magandang kutob sa magiging takbo ng kanilang pagsasanay.